hindi lamang po itong si Duterte hindi lamang po yung ating mga otoridad, mga kababayan, yung kinakalampag para mapapanagot etong si Digong, mga kababayan. Kung hindi, pati din po, mga kababayan, ang ating presidente ay kinakalampag na ng mga biktima, mga kababayan, ng extrajudicial killings nung panahon ng Duterte administration. Maging si PBBM, kinakalampag na ng taong bayan or ng mga naulilang pamilya ng mga nabiktima nitong si Digong para makipag-cooperate ang ating gobyerno, mga kababayan, sa ICC. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita na kung saan pakikiisa sa investigasyon ng ICC, Duterte Drug War, muling iniaapila sa PBBM administration. Gaya nga po ng sabi natin, mga kababayan, ang presidente natin ay tao lamang. Malaki ang posibilidad na magbago ang desisyon at malaki din naman ang posibilidad na hindi. Pero tandaan po natin, mga kababayan, na nung panahon na tumatakbo si PBBM, nung itinatanong sa kanya yung abot sa base militar ng Amerikano dito sa ating bansa, sinabi ni PBBM na hindi niya papapasukin. Pero nung naipaliwanag kay PBBM yung kahalagahan na magkaroon ng base militar ang Amerikano dito sa ating bansa, nagkaroon, mga kababayan, ng base militar ang mga Amerikano ngayon dito sa ating bansa. So ngayon, tingnan natin, mga kababayan, na itong nakita nating balita galing po sa UNTV News. I-play na po natin. Rosalie, ano ang pakiusap kay PBBM nitong kaanak ng mga biktima ng EJ case? Ella, ilang taon nang humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima sa umano'y extrajudicial killings o EJ case sa anti-drug war ng Duterte administration. Subalit hanggang ngayon, wala pa rin napapapanagot sa krimen. Kaya naman muling nanawagan ng mga biktima ng EJ case sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makiisa sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug campaign ng nakalipas na administrasyon. Alam niyo, mga kababayan, pag ito, yung lahat ng mga pamilya, yung mga naulila na nabiktima ng extrajudicial killings, lalo na yung mga pamilya ng mga, alam niyo, yung nadawit lang, yung mga pamilya nun ay nag-ingay ng nag-ingay at ito ay nakita ng ating presidente, mga kababayan, at naramdaman ni PBBM na talagang humihingi na ng hustisya ang taong bayan at gustong mapapanagot etong si Duterte. Malaki ang posibilidad na magbago ang pananaw ni PBBM pagdating po sa ICC. Kasi, mga kababayan, kung dito nga naman ikukulong sa Pilipinas at pagbabayarin etong si Digong, malaki ang tsansa na makawala din po ito, mapawalang sala. Kasi nga, matanda na si Duterte, mga kababayan, at baka magkaroon pa ito ng parol. So lahat ng mga pinaghirapan ng mga biktima, lahat ng mga pagrereklamo ng mga naulilang pamilya ng mga nabiktima, mauuwi po sa wala. Pero kung ito ay maiimbestigahan ng ICC, mga kababayan, at maiipaaresto ng ICC at doon ikukulong sa Netherlands, pagbabayaran niya habang nabubuhay siya yung kanyang kasalanan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Batay sa Rise Up for Life and Rights, ang grupo ng mga kaanak ng mga biktima ng EJ case, ang pag-asa nila ay ang ICC. Ito ay dahil hindi naman nakakasuhan si dating Pangulong Duterte sa kabila ng pag-ako ng legal na responsibilidad sa anti-drug campaign. Samantala, naniniwala naman si former Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares, malapit nang matapos ang ginagawang investigasyon ng ICC sa Duterte's drug war. Dagdag pa nito, pag nagkataon ang dating presidente ang kauna-unahang Asian na sasailalim sa ICC trial. Posible rin anyang bago matapos ang taong 2024, ilalabas ng ICC ang arrest warrant laban sa dating presidente. Kasi nga, kung matatandaan nyo, sinabi nga ni Atty. Conti na bago matapos ang taong ito, baka maglabas na ng arrest warrant ang ICC, mga kababayan. At baka nga ang unahin, mga kababayan, etong si Duterte o etong si Bato de la Rosa. Pero, mga kababayan, kung matatagalan yung arrest warrant laban dito kay Duterte galing sa ICC na idadaan sa Interpol, mga kababayan, baka ang mauna dyan si Bato de la Rosa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Con. So yan, maliwanag, mga kababayan, na kinakalampag na si PBBM ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo, mga kababayan, ito nga natatawa nga ako sa mga taga-suporta nitong si Digong at yung mga sumusuporta na vlogger dito kay Duterte. Proud na proud pa sila. Tuwang-tuwa pa sila sa inasal nitong si Duterte dun daw po sa Senate hearing. Nakita daw kung gaano daw katapang at katatag at kagaling magsalita etong si Duterte, pero hindi nila alam
na the more na nagsasalita etong si Duterte at umaamin sa kanyang mga ginawang kasalanan or mga iniutos niya nung panahon na siya pa ay presidente, the more na ipinipin down niya yung kanyang sarili. Ibig sabihin mga kababayan, the more na nagtatapang-tapangan siya doon, the more din na inilulubog niya sa hukay yung kanyang mga paa. Mga kababayan, ganon yung nangyayari na hindi naiintindihan ng mga vlogger nitong si Digong. So ngayon mga kababayan, ipagpatuloy pa natin etong ating talakayan mga kababayan dito sa nakita nating balita na kung saan eto daw pong mga ebidensya laban kay Duterte sa kasong kinakaharap sa ICC mga kababayan mas lalo daw pong lumalakas. Ibig sabihin, sabi ko nga po kanina, yung ipinapaliwanag natin na the more na nagkakaroon ng Quadcom at saka hearing dyan sa Senado at the more na umaamin si Duterte, mas lalong nakakakuha ng mga ebidensya ang ICC, mga kababayan. At yung kanilang ginagawang investigasyon, nagkakaroon ng mga kasagutan at mga clue na si Duterte talaga yung nasa sa likod ng lahat. Ano po, so ngayon, pakinggan po natin itong nakita nating balita dito sa UNTV News. Ano po, i-play na po natin. Anak ni Nana Liore Pasco ang nasawi sa anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Dalawang anak ni Nana Liore Pasco ang nasawi sa anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Kabilang siya sa mga naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC upang papanagutin si dating Pangulong Duterte dahil sa madugong kampanya kontra iligal na droga. Panawagan nito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. makiisa na sa investigasyong ginagawa ng ICC. Naniniwala si Nanay Liore, mahirap kamti ng hustisya para sa kanyang mga nasawing anak kung sa bansa makakasuhan ang dating Pangulong Duterte. Kasi po, wala po kaming kalaban-laban. Yun po ang hamon din namin sa panahon at sa panunungkulan nito ni Marcos na sabi nga namin papasukin ng ICC at isoko na ito si Duterte. Yan! Ganito rin ang posisyon ng National Union People's Lawyers na tumutulong sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings o EJKs. Ayon kay Attorney Ray Cortez, sa maraming kasong isinampa nila laban sa mga tauhan ng pulisyang sangkot sa drug killings, iisang kaso pa lang ang nareresolba sa hukuman. Pahirapan din para sa mga kaanak ng mga biktima na makakuha ng mga dokumento sa police investigations. Sa dami na hinawakan ng NUPL-NCR na cases, isa lang yung pumasa sa ombudsman, isa lang yung conviction dun sa Caloocan case. So ito yung tinitignan nating parameters or barometer ng accountability, yung effectiveness ng domestic accountability. Naniniwala naman ang Bayan Muna Chairperson at Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares sa pagharap ni dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo yung sinabi ng babae kanina. Nananawagan sila kay PBBM na papasukin na ang ICC mga kababayan dito sa ating bansa at isurrender na at isuko na etong si Duterte. Kaya nga mga kababayan, alam niyo kung tutuusin, dapat etong mga Duterte nakikisama sila ng ayos kay PBBM. Bakit? Dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nila, sa kabila ng pambabastos ni Sara Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa nagdidesisyon si PBBM kung papapasukin ba ang ICC dito sa ating bansa or hindi. Mga kababayan, at tinahayaan lang ng ating presidente na mapapanagot etong si Duterte dito sa ating bansa. Alam niyo kung tutuusin, napakalaking pabor niyan sa mga Duterte na dapat mga kababayan ipinagpapasalamat nila sa Marcos admin. Pero kapag ipinagpatuloy nila ng ipinagpatuloy ang panawagan nilang patalsikin si PBBM, malaki ang posibilidad mga kababayan na gaya nga po ng sabi ko kanina, kapag naramdaman ni PBBM na ang mamamayan na sumuporta sa kanya ay humihingi na ng hustisya, magbabago ang isipan ng ating presidente na baka papasukin na ang ICC dito sa ating bansa at pagbayarin talaga etong si Digong at ang kanyang mga kaalyado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sa Senado, mas lumakas pa ang ebidensya laban dito. Batay sa testimonya ni dating Pangulong Duterte sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, inutusan niya ang mga pulis na udyukan ng mga sospek na manlaban. Yan! Dagdag pa ni Attorney Colmenares, posibleng matapos ang investigasyon ng ICC at maglabas na ng arrest warrant laban sa dating punong ehekutibo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year.
President Duterte will be the first. Why, sabi dito, sabi ni Kuya Ruben Gorospe, why Philippine Divorce ICC? What's the reason? Ang pagkakaalam ko kasi gumagana pa yung justice system natin dito sa ating bansa at hindi natin kailangan yung ICC. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, pag nararamdaman na ng PBBM na humihingi na ng hustisya, ang mga kababayan Pilipino natin, baka papasukin niya ang ICC, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. First Asian to be tried in the ICC. Sa tweet ni dating At saka gusto ng Pilipinas maging independent. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Senador Sonny Trillanes na itransmit na umano sa ICC ang transcript ng pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Maging ang transcripts din umano ng mga nakalipas na hearing ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng EJ case. Lahat umano ito magagamit sa ICC trial. Itinanggi naman ng Quadcom overall chairperson na si Representative Robert Ace Barbers na nagbigay ang 4 House panels ng transcript sa ICC. As far as the Quadcom is concerned, there was no authority coming from anyone, any of the co-chairs, to release transcript of records ng Quad hearings, no, and release it to the ICC. Kasi amin is we will not be bothered by the request of the ICC. Bahala sila if they want to access. Para naman kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kaya wala itong otoridad na maglabas ng warrant of arrest laban sa kahit sino mang mamamayan ng bansa. Yun nga ang problema, mga kababayan, di ba, kung makikita nyo naman yung paliwanag ni Secretary Boying Remulla, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, pero hindi natin pwedeng pagbawalan ang ICC na mag-imbestiga dito sa ating bansa. So ngayon, since hindi nga tayo kapartner ng ICC, mga kababayan, ang gagawin nila dyan, ito lagi naman natin ito sinasabi, ang gagawin nila dyan, mga kababayan, maglalabas sila ng arrest warrant, papadaanin nila sa Interpol, mga kababayan, and then ito namang Interpol, ibabagsak nila dun sa DOJ, mga kababayan, sa Department of Justice, and then pag-aaralan nila dun yan. Pagka nakita nila na may probable cause nga talaga, mga kababayan, ibababa ngayon nila sa ating mga law enforcement yung arrest warrant galing po sa ICC na ipinadaan sa Interpol. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Sakali ring baguhin ni PBBM ang posisyon nito at makipag-cooperate sa ICC, pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko. Rosa Licoz, UN. Mismong publiko na nga, mga kababayan, paano nasabing masisira ang tiwala ng publiko? Publiko na nga ang nananawagan sa ating gobyerno. Ito, tandaan po natin publiko na nga ang sumisigaw at nananawagan sa ating publiko na papasukin ang ICC. So paano pa masasabi ni Panelo na masisira ang tiwala ng publiko? Mismong taong bayan na nga ang sumisigaw na papasukin na ang ICC at hayaang imbestigahan itong si Duterte at kung ito'y may kasalanan, ipaaresto at arestuhin, pagbayarin, mga kababayan. Ano po? So ngayon, paano masisira ang tiwala ng publiko doon? Kaya nga kung titingnan natin, mga kababayan, minsan sumasablay din, sumasala din ang mga paliwanag nitong si Panelo at hindi natin alam kung nasa sa lugar pa ba ang pag-iisip nitong si Panelo. May pagtanggol lang, mga kababayan, itong si Duterte, kahit pa yung kanyang sarili, mga kababayan, maipahamak na. Ano po, so ngayon pagpatuloy pa natin. Pagsusuko umano ito ng jurisdiksyon ng bansa at maituturing na pagsira sa tiwala ng publiko. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O yan, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kanina, nakamonitor ang ICC sa Quadcom at saka sa Senate. Nung umamin, etong si Duterte, siya mismo ang nag-pin down sa kanyang sarili. Walang ibang dapat sisihin dyan. Yung mga DD-shit, hindi nila pwedeng sisihin dyan si PBBM, hindi nila pwedeng sisihin dyan ang Quadcom, at mas lalong hindi nila pwedeng sisihin dyan, mga kababayan, yung mga taong naghahangad ng hustisya. Dahil unang-una, si Duterte na mismo ang umamin about dun sa mga inaaligasyon laban sa kanya, sa mga ipinupukol laban sa kanya patungkol sa paglabag sa karapatang pantao nung panahon ng Duterte administration. Ano po, so ngayon, mga kababayan, nung umamin itong si Duterte, nagkaroon ng mas malaking tsansa at pag-asa ang ICC, mga kababayan, na papanagutin etong si Duterte dahil siya na mismo ang umamin
sa kanyang sarili. At mismong lahat ng responsibilidad nung panahon ng Duterte drug war, mismong sasaluhin naman yan niyang si Duterte, niyang si Digong. Ano po, so ngayon, malaking tsansa na bago matapos ang taong ito, lumabas na ang arrest warrant laban po diyan kina Duterte at sa mga kaalyado niya na sina Bato de la Rosa.